Ay, magandang gabi mga boss. Oh, taga sa amin ho ang Speaker of the House. Boji D. Oo. Ha? Boji D. III will now address the body. Siguro napanood nyo na yan mga boss. No? Alam nyo yung mga D. Dumating ako rito sa akin. 1984 eh. Di na ho yan. Inaabot ko pa ho yung tatay nila yan eh. Si Faustino D. Sr. Oo. Dynasty po sila. Oo. Di ang may hawak ng bayan ng Itiague dito sa atin. Alicia Santiago yata. Tan, pero ang asawa di rin. Oo. Asawa yata ni ni dating congressman D. Ino D. O dating congressman. Oo. Si Ino D ang pinalitan yata nitong si dating governor. Marami yung to eh. Talagang hindi ko natatalo, hindi. Bihira. Maliban na yun, nasingitan nga ni Padaka nung panahon nung ang tumakbo yung Junior D. Oo, na to mga pre. Alam nila kung paano hawakan talaga ang taong Tiyague. Oo. Tsaka nalalapitan sila eh. Yung bang pwede mo sila anuhin eh. Oh, ako nga lang, di ba? Naoperahan yung asawa ko, dalawang mata niya, katarata. Sabi ng PhilHealth, masyado nang malaki ang binabayaran ng PhilHealth. Kailangan kumuha ka na ng sa congressman nyo. Parang tulong. Oh, mapit ako, tinulungan ako. Hindi ko pa nga nakita yung Ino D. Sa totoo, sa personal, di pa. Pero yung Kiko D, na dating mayor namin dito. Yun yung Kiko, yun yung anak nito ni Congressman, ni Speaker of the House, Boji D. Yeah. Oh. Wala namang kasing masabi. Oo, taong bayan, wala namang masabi. 1984, dito na ako eh. Nga, inaabot ko pa yung tatay na ito, si Faustino D. Sr. Oh. Tsaka mga friend, umunlad naman ang umunlad. Hindi naman dati lubak-lubak mga daan dito sa Itiague. Ngayon, simentado halos lahat. Sa bayan ng Itiague, simentado lahat eh. Oh. Ganun din. Meron na rito Robinson, meron na rito SM, malalaki. Oh. Wala akong masabi. Totoo lang, no? Ako, wala akong masabi. Hindi hindi ho sila suplado. Hindi. Tsaka hindi ho sila yung kagaya nung iba dyan na congressman na nananaksak ng bugaw, ng babanat ng bugaw, kakalat-kalat sa beer house, kasama yung mga bodyguard niya, inuman sila. Tapos kakuha ng mga babae, kabidyo pa. Hindi ho, ganun. Yun lang ang alam ko sa kanila. Oo. Nire-respeto sila. Oo, hindi yung takot. Hindi sa takot, hindi. Hindi. Tsaka, nung nakaraang pandemya, wala namang problema. Manok, hotdog, bigas, buong barangay bayan ng Itiague 64 barangay ho kami, baka kala nyo. Lahat ho yan. Nabigyan. Wala akong dito, pag tumatakbo ang bilang mayor, wala akong kalaban. Wala akong lumalaban. Ganun ho, ganun. Alicia,
Ang Adanan lang yata, hindi pa yata nakukuha eh. Pero Santiago City, sinatan nga ang mayor, pero asawa nga ho yata ni Pino D. Di parang D na rin, di ba? Oo. Ganun ho dito. Yan lang ang masasabi ko sa mga D. No? Maliit lang yung lalaki yan, si Boji, maliit lang ho siya, lalaki. Oo. Hindi ho yung gaya ng mga ibang mga politiko na dito mga grabe itsura, mga nakakatakot. Hindi ho sila ganun. Oo. Magulo. Ito sila. Ito yung mga parang hindi ko alam kung anong takbo ng tuktok nito mga to. Marcos resign! 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 Parang mga nasisiraan ng bait, Marcos resign, mga ulul. Sino ipapalit nyo? Ay, nako. Tinig ang panawagan ng taong bayan na tuluyan ng patalsikin sa pwesto at panagutin ang magnanakaw at ang traidor sa taong bayan na si Sara Duterte. Ngayong araw, papunta na tayo sa tarangkahan ng Senado upang mangalampag at ipanawagan sa mga senador ng ating bansa kasabay ng kanilang pagpupulong para muling talakayin ang kaso ng impeachment laban kay Sara Duterte. Panahon na para manindigan Putik yan. Ito pa mga boss. Sa gitna, People Power 3. Sa gitna ng lumalalang korupsyon sa pamahalaan. Pakinggan natin. Alalang korupsyon sa pamahalaan, muling umuugong ang tanong, handa na ba ang bayan para sa People Power 3? Sa bawat pondo ng bayan na nawawala, sa bawat proyektong hindi natatapos, at sa bawat pangakong napapako, unti-unting napupuno ang galit ng taumbayan. Mula kalsada hanggang social media, ramdam ang hinaing at sigaw para sa pagbabago. Marami ang nagsasabing tila wala nang natitira sa gobyernong ito kundi kapangyarihan at sariling interes. Ang mga opisyal na dapat maglingkod, sila pang unang nangungurakot. At sa harap ng matinding kahirapan, lumalakas ang bulong na baka panahon na ulit para sa isang pagkilos ng Ang dami ng tao, no? sambayanan. Ngunit ang tanong, ang people power ba'y sagot sa sugat ng bayan? O baka ito'y simula ng panibagong labanan para sa kinabukasan? Kung magpapatuloy ang katiwalian, baka muling bumalik ang milyon-milyong Pilipino sa kalsada, dala ang iisang sigaw, tama na, sobra na, palitan na, sa gitna ng lumalalang korupsyon sa pamahalaan. Alam niyo mga friend, no? Hindi ho natin alam kung tama yung Hindi mo maintindihan. People Power 3 palitan na. Sino ipapalit mo? Sino ipapalit nyo? To? Dapat i-impeach nyo muna to. Ito ang BP. Walang ginawa kundi maglibot sa buong mundo. Sara, that lakwatsyador, explorer. July 2024, I went to Germany. In December 2024, I went to Denmark. In January 2025, I went to Japan. In the third and fourth week of January, I went back to Japan. In February of last third week and last week of February, I went back to Japan. On March, I went to... Tangin na, pinagmamalaki niya pa. Kung anong ang tanong, anong napala sa'yo sa ginagawa mo?
na nagliikot-ikot sa mundo, anong ginagawa mo? Yan ba ang ano ninyo? Patalsikin, papalit nyo? Para kayong mga sobrang katangahan naman na yan. Tayo na. Oh. Nauna pa nga si Martin Romualdez na nag-resign dahil yun nga, mayroon siyang mahaharaping siguro alam niya talagang mabigat na rin tinuturo siya, pero yun nga, yung Martin Romualdez na yan at saka yung Saldico na yan ang tinuturo nito na na may hawak ika niya kongreso, na hawak ika nakakaintindi sa kaban ng bayan, mga insertion. Ito, nagbulgar na ito Kung ano sinasabi niya, yun nga na nangyayari. Di ba? Tuloy mo, Sarah. Hong Kong. On March, I went to the Netherlands. On May, I went to Qatar and the Netherlands. On June, I went to Vietnam, Cambodia, and Malaysia. On June, I went to Australia. On July, I went to the Netherlands. You tried it. And the Republic of Korea. And very recently, from August to September, I went to Kuwait, the Netherlands, France, and Belgium. From pinagmalaki pa nung gago, no? Hindi nga raw siya gumagasta. Pero yung mga bodyguard niya, milyon ang inubos. Galing din sa kaban ng bayan. May sayad ho itong gusto nyo ipalit, mga baliw kayo. Ay nako. Sa totoo lang mga friend, no? Ang iniwan talaga nitong Duterte na ito, utang. Mabuti pa yung kay Pinoy, may iniwang pera dito kay Duterte. Malaki pa rin maski na hindi nakapangutang ng ganung kalaki si Pinoy, Pero itong mga halimaw na to, ang iniwan talaga, inuubos halos yung pera. Wala nadat na si PBBM, wala Kaya umutang na naman na umutang. Ang iniwan nito, itong si Duterte kay Bongbong Marcos, problema. Ito. Katotohan. Panahon ni Duterte noong 2020 sa interview niya, natalamak ang Ghost Project sa DPWH. At yan ang rocket nila dyan sa DPWH. Meron pa siyang ilang taon para imbestigahan yung mga Ghost Project na yan. Natapos na lang ang termino ni Duterte, walang imbestigasyon na nangyari. Ngunit, Paano mag-iimbestiga yung bugok na yan? Yun na Senado, nag-iimbestiga do sa nakawan do sa Parmali. Dahil nga, ang kapital lang nung po tayo ng Parmali, 628,000. Gusap nga kami ni Brother Eli. Po tayo, mas mahal pa yung sakyan do sa kapital. Nakakuha ng ilang, 12 bilyon yata. Tsaka 40. Malaki ho talaga, inubos niya itong halimaw na to na ewan kung anong meron na talagang ang dami pa rin mga sa Senado, na senador niya, hindi senador ng Pilipinas Pag hindi ka naman talaga natuyuan ng mga friend. Pero yun nga, ayan. Patalsikin pa rin si Bongbong ang sinasabi nila. Papalit nyo? Tangin na, mag-isip nga kayo. Talagang martial law muna. Sa ngayon dapat ang sigaw na ng tao siguro Mas mabuti pa martial law Wala nang kongreso, wala nang senado. Gaya ng panahon ni Marcos Sr. Ay, ulit nga pala. Yun yung D Senior. Ano po yan? Mga Marcos cronies nung matandang Marcos. Itong Isabela. Yun nga ang mayor dito dati. 20 taon siya mayor. Isabela. Wala kasi eleksyon. Mga panahon yun. Diba? Tuloy natin to. BWH, ang pinaka-racket dyan is yung Ghost Project. So walang delivery Ghost Project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director.
ipapalabas nila na may project ito, ba't wala? Ngayon si President Marcos na ang umaksyon sa corruption dyan sa DPW. Oh. Alam nung gago na may ghost project May ginawa ba siya? Kaya nga, di ba, nung bumagsak yung tulay dito, sabi ko, dapat lahat ng proyekto nung nakaraang administrasyon, ito si Duterte, inspeksyonin na lahat. Wala, hintay pang bumagyo, saka ngayon nagka-leche-leche, ngayon pumaputok. Oh. Ang dami na palang, ang binibisita lang itong panahon nito si PBBM mas grabe, nung panahon niya si Duterte, mas grabe. Oh. Tsaka itong Diskaya, mga friend. Kailan ba yumaman yung mga ungas na yan? Panahon ba ni Bongbong? Hindi. Panahon ni Duterte, nung namunini mga yan. Yun ang problema mga friend. Hindi kasi nga, yun. Ewan ko ba. Mabait nga daw, di ba? Si PBBM, di ba? Oh. Takin mo, minumura na, pinagbabataan na yung buhay niya. Hanggang ngayon, akabutan na. Nakakalakad pa rin itong baliw na to. Oh, tignan mo naman itsura ro sa Kongreso. Iinom-inom no. Kip-kip. Ganun itsura May ganun talaga. Ayaw niya sabagot sa mga tinatanong sa kanya. Kung ano na. Tapos, mayroon pang isang kongresista ron babae. Masalamat ho kami at dumalo kayo, His Excellency. Puta, His Excellency pa tawag kay Sara Duterte. Ano ba klase? Anak ng putang ay ewan ko. Pakinggan natin to. WHO. Bakit nyo pa din siya ang sinisi? Siya na mismo nagbulgar at nagpaimbestiga. Bakit parang mali pa rin si Marcos? Akala ko ba ayaw nyo sa korap? Bakit nung ginawa ni Marcos ang tungkulin niya, siya pa ang mali? Yung Vice President natin na walang inatupag kundi mag-travel, hindi kayo galit. Daming issue sa Pilipinas, bakit ayaw niya magtrabaho? Tanong ko lang, travel na ba ang trabaho ng Vice President ng bansa natin? Buti kung bawat travel niya may investor. Siya nakukuha, di maganda sana kaso wala ginagastos lang niya ang tax ng taong bayan sa pagtra-travel. Sira nga ulo ng mga yan. Oo. Ang itsura ng pagmumukha niya, no? Ayan, no? Yan ang upo niyo, presidente, magunggong. O, yan, no? O. Tangin, no? Yung tatay niya, no? Di ba? O, yung sasabi, baliw na raw, no? Eto, matagal ng baliw rin to, Kung ano lang siya sabi na ito, O. Takin mo. Kinumpara yung Pilipinas sa mga ibang bansa. Wala raw sa kalingkingan ng Pilipinas sa mga napuntahan niyang bansa. Gaano katanga yan? Wala na nga siyang ginagawa. Binabalahura niya pa yung bansa na halos wala naman silang negosyo Bansang nagpalamo sa buong pamilya niya Diba? Oh. Kakapal ng mukha nito. Ito, iupo nyo. Puro kayo pabagsakin. Mga hunghang kayo. At ito ang malupit, di ba? Alam ni Duterte may corruption sa DPWH. Hinayaan lang niya para yung susunod na presidente ang sumalo ng mga problema at sa kanya isisi ang lahat. Ito ang masakit na katotohanan. Panahon ni Duterte noong 2020 sa interview niya na talamak ang ghost project sa DPWH. Oh. Yun naman ang totoo. Ang iniwan niya itong Duterte na ito kay PBBM. Problema. Ang problema, si PBBM, hindi niya ayaw niya sila gulay. Wala Kung hindi pa nito pinagmumura si Bongbong, baka hindi pa binigay sa ICC. Oh. Wala na, no choice na si PBBM Wala na, masyado na siyang masyado na siyang kumbaga sa kahiya-hiya na No? Substandard at Ghost Flood Control Project sa La Union. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao.
tinipid, substandard o tahasang hindi matunton ang ilang flood control projects sa La Union ayon sa DPWH at Independent Commission for Infrastructure. Ginagawa pa lamang ang isang proyektong idineklarang tapos na. 100 milyong piso ang halaga nito pero ang mga tubo na diskubring peke. Iniwan namang nakatiwangwang ang isa pang proyekto kaya itinuturing na itong isang ghost project. At nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Galit at dismayado si DPWH Secretary Vince Dizon nang makita ang Ngayon, kasama niya si Magalong. flood control project sa mga bayan ng Bawang at Tubao sa La Union kaninang umaga. Kasama ni Dizon sa inspeksyon si Special Advisor and Investigator ng Independent Commission for Infrastructure na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Unang pinuntahan ang DK at riprap sa barangay Ewan. Naakyat nila yung ano. Tinihipo nila yung mga ano, bakal. Oh. Kalumbaya, Bawang. Nagkakahalaga ang proyekto ng halos 180 million pesos na ayon kina Dizon, inaward sa kumpanyang Silver Wolves. Dapat ay noong Marso pa natapos pero inabutan kanina ang mga trabahador na abala sa pagtatayo ng proyekto. Ikinagalit din ng kalihim ang nadiskubring pekeng tubo na parang idinikit lang sa lupa. Ayon kay Magalong, dapat ay nasa 2 metro ang haba ng mga tubo pero sa kanilang nakita halos wala pa ito sa isang talampakan. Hindi yung tagusan, no? Props lang. Anak lang mga tao. Nakitaan din ng sira ang ilang bahagi ng dike na umano'y bunsod ng pag-ulan. Pinuna rin ang mga ginamit na substandard na bakal at tie wiring sa proyekto. No doubt. Tama na yan. Dapat ho yan mga friend. Tama na yung due process. Damputin na lahat yan, ikulong na. At habang nakakulong, saka ninyo sampahan ang kaso. Dahil baka yan, matulad pa kay Bantag yan. Pagbaba ng warrant of arrest, wala na aarestuhin. Tangin ng pag nanakaw yan, sobra. 100 milyon, tapos tangin ng yan, sa ulo kayo. Yung matanda, sumungkit lang ng mangga. Inulong nyo na. Yun naman isang ama, nagkikare. Hindi pa alam kung nagkakarakros nga yun, baka sumilip lang yun. Dinangpot. Inahanap nung namatay pa yung anak niya dahil na leptospirosis dahil hinahanap yung ama nila 3 araw na hindi umuwi. Yung pala nando sa presinto nakakulong. At ngayon nung namatay yung bata, 20 anyos, estudyante namatay. Aba, nag-ambag-ambagan pa para mapiyansahan yung kanilang ama ang halagang 30,000. Ano yan? Tapos itong mga ito, gaya mga diskaya, dapat nakakulong na yan. Palinaw pa naman sa sikat ng araw kung paano yan nagnakaw. Kaya nga na sinabi nila, sila ay galing sa wala. Ayon sa kwento nila, from rags to riches. Ha? At yun nga, sa bunganga naman niya galing na sila ay yumaman na munini noong 2016 nung sila ay nag-DPWH na ng kontrata. Ayon nga kay Atty. Claire Castro, alam nga naman yumaman sila nito 2022 lang. Hanggang 2025. Mansion ay naipatayo. Hindi basta mansion. Dekorasyon lang sa... kamputan. Ano na? Dampot na dapat yan. Anong priest? Bank, naka-priest daw yung mga bank deposit o whatsoever. Kaya malambot masyado talaga Pilipinas. Totoo lang. Kaya yung ganyan, mga magnanakaw. Oo. Lahat ng mga involved dyan, dapat nadampot na lahat yan. Kung tutuusin mo, dapat yan, warrantless arrest na yung mga yan. Tayo mo daming namamatay, putangin lang yan. Dahil sa mga kahayupan nila, binabaha, lulunod yung mga putangin ng mga ito. Tsaka imposible nga ho yan. Walang involved na politiko dyan. Sinabi na nga nitong si Bryce, tinuro na mismo. Si Jinggoy, sama kayo. Paano aayos?
Bawal ka bumili ng boto, pero hindi bawal bumili ng senador at mga politiko. Itong mga kontratista na sinasabi. Binili na yung binili si Escudero, 30 milyon. Binili si Villanueva, 20 milyon. Puta na. Pero ayan, nagkakangkak pa na doon sa kala mo kung sino mga santo. Wala malabo. Tuloy natin to. Kailangan ng flood control dito. So ngayon, ang ginawa namin ni Mayor BNG dito, tinitingnan natin yung quality ng gawa. No? We want to check kung clearly hindi to ghost. No? Kasi nakikita nyo naman, may proyekto. Pero mukhang, base pa lang sa observation namin ni Mayor Benji, mukhang napaka-substandard nito. No? Ang malala, wala pang maipakitang plano ng mga nasabing proyekto. Meron kaming nakikitang mga pattern, no, ng either ghost or yung substandard talaga. Ang isang napaka-importanting pattern na halos lahat yan na nakikita ninyo, ano lang to teka. 21 hours ago lang to. At meron 24,000. Lahat yan nakikita ninyo, sekretaryo, talagang wala kayong aasahang hindi substandard dyan dahil nga sa laki ng lagayan sa mga proponent niyan na 25%, 30%. Gaya sabi ni si Hernandez. Si Jinggoy ka, humingi 30%, si Joel Villanueva 30%, 70%. Paano pa yung putang ina, ano aasahan yung tibay ng mga gagamitin niya sa lintik na flood control project na yan? Tangina kayo. Dapat sa inyo, mga hayop kayo, kayong ipaanod sa baha ng buhay. Tali kayo sa Tangina, mga walang hiya itong mga hayop na to. Ewan, mga pre. Kung hanggang saan itong sinasabi naman to. Independent Commission nito. ICI nito. Kung dadaan nyo sa due process lahat yan, sa dami ng pera ng mga hayop na yan, kukuha mga abogado yan, guguluhin lang yan, guguluhin yung nyo, puro pupuspunin yan. Alam niyo naman ng korte, di ba? Ay nako, ewan. Kaya ito sa mga nagko-comment sa akin mga nakalagay, wala kang nangyayari. Magaya yan sa Kongreso. Ilang kongresista ang sabit diyan. Sinabi naman ni Diskaya, di ba? Sinabi niya ganito, 15 yata o 15 ba, 60 plus na kongresista ang sabit na nanghihingi ng mga ganyan. Kada isa niya, sa totoo lang, yung mga kongresista na yan baka lahat yan, multi-billionaire. Mga namuni. Kasi nung panahon ni Digong, wala namang ganito Meron ba na ganitong klaseng investigasyon? Wala. Everybody happy. Di ba sinabi nung Digong, madami cost project noong araw ito daldal lang. Wala naman siyang ginawa. Hindi nga niya natanggal si Villar di ba? Pinabayaan lang niya. Meron pa yata sinabi gunggong. Alam niya si Villar, mayaman yan adre. Mga ganun magsalita talaga, siraan na ulo. Sa totoo lang hanggang ngayon ang nagpapatakbo rito sa bansang ito, Davao Mafia. Magkulab na tayo. Si PBBM minumura lang Due process. Bakit? Yan ba mga hayop na yan? Nung ninanakaw naisip nila due process? Baka kaya malakas ang loob ng mga bugok na yan. Total, maski ako mahuli ko, dadaan din ako sa due process, baka pwede pa ako makatakas Ba? Asa na? Si Atong Ang. Wala. Ang mga investigation, wala lahat di ba? Wala Yung mga kaso na isinampan ni Trillanes, asan na?
kaso na sinampa ng National Bureau of Investigation kay Sara Duterte na grave threat. Asan na? Hindi naman madisiplina. Walang ginawa kundi sirain yung gobyerno. Pasyal dito, pasyal doon, daldal dito. Ang putang ng gago. Baliw. Kung anong pinagsasabi sa ibang bansa, ginagastusan pa ng gobyerno, di bodyguard pa. Swerte bodyguard na ito. Tangina, nakakapaglibot na buong mundo. Tangina niya. Gastos ng gobyerno. Makapal naman ang mukha. Di ba? Daldal pa ng daldal. Bukas, siya naman ang topic natin, mga pre. Meron ako ibablog dyan. Daldal ng daldal, akala ko magaling. Malaki daw ho yung rally sa September 21, malapit na. Hoy, mag-isip naman kayo. Kung makasisi kayo sa... Hindi ko pinagtatanggol si Marcos. Pero kung makasisi kayo sa ano niya, na patalsikin yung upo nyo. Yung baliw. Ano ba kayo? Isip naman kayo. Di ba pwedeng ipagpaliban muna yung mga ganyan daldal? Yung impeachment muna ito si Sara Sayad ang unahin natin. Tsaka yung mga kampo ni Digong niya sa Senado, yan ang pagmuray nyo. Hindi yung korupsyon. Yung korupsyon, putay na, matagal na yan. Panahon pa ni Matusalim yan. Kaya nga gustong-gusto ng mga politiko, diyan na sila sa gobyerno dahil maganda silang maganda kumita di ba? Sa totoo, si Sara Duterte, Sara Dismaya na yan, barya lang yan. Kumpara mo to sa mga magnanakaw sa gobyerno, baka nga pa yan, parang kibuloy lang yan hindi naman pala sa kanya. Dapat maimbestigahan mabuti yan, yung kayamanan niya, kung paano yumaman ng ganyan yan. Siya na nagsabi, na kumikita lang ako barya-barya. Tangina. Jeff Ramos na, shout out. Magandang gabi na. Jeff. Brother Elias Isyo, shout out. Kalat ni Baya, shout out. Nakakaisip manood si Brother Elias. Tawag ka, kwentuhan tayo. Masarap pa, maraming pagkikwentuhan tayo Erlinda Aquino, shout out Kuya, lahat naman ng mga nakaupo, lahat naman ng nakaupo na gobyerno, official, ay takot sa mga dutae. Ang ayon ako sa iyo dyan, Erlinda. Lalo yung mga nasa Senado, ang putang ina, kakapal ng mukha ng mga hayop niya. Kala mo kung sino pa magdadaldal sa podium, nakamputang ina, puro naman wala naman silbi. No? Dahil alam naman, sunugin man sila, sabi nga ni Kimo, sila ay amoy Duterte. Elizabeth Iscario, hindi mo sa Rox, takot talaga sila dyan sa Sara na ito. Bakit kaya? Marami may kilalang killer mapapatay sila. Sobra kapalpakan na nito, pero okay pa din ang mga congressman. Ay, daming palusot. At halatang may pigil ang mga tanong nila, Karox. Yun nga, takot kasi sila na baka ma-shoot to kill ang mga ito. Yun nga, kasi nga, andyan pa din ang DDS nila. Di ba? Kaya ganyan kakapal ang mga mukha ng babaeng ito. Wow! Pinaiikot lang talaga ng grupo ni Sara. At si Sara mismo ang nagpapaikot sa kanila. Ano ba yan? Walang matinong sagot itong si Sara. Ang putang, ewan ko ano meron yun. Elizabeth Iscario ulit ito. Ang problema nga, may sinamang pang kaso ayaw sikasuhin itong mga pinagsampahan ng kaso Ay, nako. Elizabeth Iscario ulit. Rox, di na nila kaya Sara na yan. Ibang level ang tingin niya sa sarili niya. Kaya bilisan nyo agad ang pagbibigay ng budget. Agad-agad sa BP na yan. Nakakatakot. Di ba? Tangina, siga-siga no? Tangina yun. Daming nasasayang, totoo. Yung investigasyon dyan, impeachment dyan, pera ng bayan, ginagamit para wala rin. Walang pupuntahan. Yung forthwith, naging forthwith, di ba?
Elizabeth ulit o si Rox. Di nila kaya si Sara na yan. Erlinda Aquino, Kuya, nagtataka lang ako kay PBBM. Hindi kaya DDS din si PBBM? Kasi kahit bugbugin na siya ng mura ng mga dutae, hindi siya makalaban. Ba dyan? Elizabeth ulit oh. Yan namang mga pampaswerte na yan, totoo yan. Kung magsusumikap ka at magkakaroon ka ng kontrata sa DPWH. Ayun, biglang swerte at biglang bilyonaryo. Yan ang kailangan at hindi yung pampaswerte na yan. Totoo. Ginagago lang nga tayo yung mga hype na yun. Eddie Luna, shout out, wala yan sinasabi ni Diskaya. Ayaw pang aminin na malaki talagang nakulimbat nila. Diyos lang ang may hahatid sa iyo. Magandang buhay kung mabuti kang tao. At Diyos din ang hahatak sa iyo kung salot ka sa lipunan. Di ka magtatagal at ikaw ay mawawala. Salamat ka. Diba? Eddie Luna ulit oh. Maniwala ka dyan, kung magnanakaw ka, maaaring magkamal ka ng pera, pero darating ang araw, bibigyan ka ng leksyon ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi sila nagnakaw at ng hudas kasi may pangpaswerte siya. Swerte ka mo siya, swerte ka mo sila at nabuking na sila, tanginan nyo. Ibalik lahat ang ari-arian ninyo at gobyerno. At ikulong kayo. Dapat walang ititira sa inyo. Yan ang isang parusa sa inyo. Totoo. Tsaka yung mga bahay dito si Sara Diskaya, doon sa mga nalulubog sa baha, paggamit ninyo silang shelter. Oo. Kaya gawin yung eskwelahan. Dahil talagang 4 na palapag eh. At ang pintura kulay ginto. Ang ng putang ina. Grabe. No? Pero wala siya sa listahan ng isa sa pinakamayaman sa buong Pilipinas. Pero yung asta niya, kaputa na. Muntik na talo si Hendrix eh. Eddie Luna ulit. Dahil pa kasi mga taong tanong. Ang dahil pa kasi mga tanong-tanong, kitang-kita na ng ebidensya. Yun nga, kaso sa Bungero na wala na sa issue. Yan si Bantag na hayop, dapat yan, binabaril sa ulo. Pag nakita, huwag nang ikulong, patayin na agad. Ganyan din ginawa nila nung nasa pwesto amo niya. Totoo. Nung nasa pwesto. Yun nga nakakulong, pinatay pa eh. Si Espinosa, Eddie Luna, diba? Nakakulong na yun, pinatay pa. Murder, ginawa ni Digong murder. Homicide, laya. Hanggang ngayon yata, nasa serbisyo pa eh. Ano ba yan? Eddie Luna ulit oh. Nagkakagulo sa Senado. May mabuti na pilit pang sinisira ng mga masasama. Eddie Luna ulit oh. Si BBM hindi pa din masasabi na magaling. Doon na lang sa pagkakaalis niya kay General Torre. Maling-mali siya. Justice Carpio, andyan. Kung sino-sino kinukuha na wala namang nagawa din. Nga ba dyan? Kinuha mo si Magalong, aminado siya na mahal niya si Digong. Ano ba yan? Kasi Erlinda Aquino ulit to. Kuya, tama ka. Baka si PBBM pa ma-impeach. Kaya hindi lang siya na-impeach dahil si Romualdez at Speaker ng Congress. Mas mabigat ang tungkulin ng advisor. Kaya yan si Magulang. Wala rin mangyayari sa atin para din kontratista ng DPWH. Eddie Luna ulit. Karox, kay Magalong, nagagandaan lang ako sa tenga niya. Kasi isa rin naman siyang puro puna. Pero hindi naman masabi kung sino. Ay, Magalong. Sana magaling ka. Mabuhay ka, Karox. And God bless you. God bless, Eddie Luna. Michelle, Edwin, Mike, shout out my friend. Good morning, Karox at sa mga ka-warriors. Magandang gabi dyan from Ontario. Magandang gabi, Michelle. Eddie Luna ulit oh. Karox, magandang gabi sa'yo, Karox. Kay Mayor Magalong, sa tenga lang niya ako nagagandahan. Pang alamano naman po.
La naman. Pangalan naman po yun. Mga pinupunan nyo kung sino. Pangalanan nyo na raw, pinupunan nyo kung sino. Magalong. Di Luna ulit, Karox. Siguro maganda pa dyan sa Pinas, wala nang eleksyon. Pagandahin na lang ni BBM ang Pilipinas. Sinimulan na rin naman niya na sunugin ang mga walang ya. Ituloy-tuloy na niya, wala nang eleksyon. Kahit sinong maupo, magpupo dyan, ganun din naman. Magulo pa din. At hindi mawawala ang mga magnanakaw dyan. Salamat, Karox. God bless. God bless. Yun nga, sabi ko. Kung kaya niyang i-martial, martial dyan yun na. Librado Ludovico. Hindi siya sabi ni Nyolo eh. Wala na itsura nito eh. Pati yung Korte Suprema, hawak pa Digong eh. Duterte pa rin. Napakalaking sindikato nito sa totoo lang. Mga general, colonel, maakan po tayo. Sabi nga ni Senator Trillanes, sa PMP ka, nandiyan pa yung mga eskalawag ni Digong, nandiyan pa rin. Isa nga, senador pa, yung mga senador ni Digong nandiyan. Puta na, klase. Puta na. Librado Ludovico, blessed morning, Karox and Tall Warrior, watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Naku, Pilipinas, bahala na lang Panginoon Diyos. Ganun na nga yun, librado. Gagawin. Takin mo, Marcos resign, mga ulol. Ang ina nyo. Sino ba palit nyo? Baliw? Pamilya Tato? David Ali Mendoza, good evening, Karox. Kapal talaga ng mukha ni Inday Sayad. Puro paiwas ang sagot sa mga tanong. Yun nga. Ang tangin mo siya tinanong yung tatanong gago. Sabi ni Atty. Claire, dapat hindi siya pwede magtanong, dahil siya nga ang tatanungin eh. Pwede ba magtanong? Si Reneco yung babae o yung attorney yun eh. Kumagana ko ba si Saldico? Putang ina. Anong relevant nun sa gago? Talagang tanga eh. Oo. Meron tayo ng mga baliw na public servant. Kala mo kung sino magsiasta. Oy, palamunin kayo ng gobyerno. Ina nyo. Kung makaasta kayo, kala nyo, kayo napaka-importante ninyo sa Pilipinas. Bossing, na-high blood na si Robin Himod. Naghamon na ng mag-resign. Mabuti na lang at wala doon si Nyolo. Baka sagutin siya ni Nyolo na, sige, lumayas ka na, nayupak ka. Wala ka naman bilang dyan, puro ka lang nguya. At baka may bonus pa siyang mura. Hindi. Yan si Kimo. Kimo, kung nagbablak ka, tagal ka na puro daldal ka, nagre-resign. Hanggang ngayon, hindi ka pa nagre-resign, ulul. David Olido, Karox, hindi ba naisip ng mga disgrasya na balang araw ay sisingilin sila ng tadhana sa mga kawalangyaan nila? Kaya po, puro pampaswerte binibili nila dahil di nila pwedeng tawagin si Lord para basbasan ang mga proyekto nila. Totoo. Pampaswerte ha. O, asan ngayon yung swerte niyo, mga ulul? David Ali Mendoza, Karox, di ba naisip mga disgrasya na balang... Ay, nabasa ko na ito. Tia Deli, shout out. Friend Shervin Sapeda. Christiansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo. Annalisa Apolinar, shout out, my friend. Sabi ni Tia Deli. Alam mo po, Sir, sadya naman po talagang kamangha-mangha at tunay ka naman po talagang malulula sa mga kabutihan ng isang malulula sa mga kabatuhan ng isang kayamanan na po talagang maituturing ng mga katulad po nating ordinaryong kahit isang tuka lang po. Pero para sa kanila parang laruan lang at pang-display at pampayabang po, Sir Rox. Yun nga. Tanong ko, swerte ba'y nasaan? Pag-iisip mo ngayon, laging nakalutang, di ka na mapakali at kinakabahan. Ano bang nangyari? Bakit nagkaganyan? Sobra akong sikat. Saan mang lansangan? Ngayon, nilalait taglay kong pangalan. Tumula na naman si Tia Deli. Bakit, Kuya Eddie? Okay, saklap naman. Ito ba'y kapalit?
aming kayabangan. Di lubos maisip naging kapalaran ang galit ng tao, mga kababayan. Di daw mabibili o mababayaran, kasalanan daw namin dapat pagdusahan. Saan ang patungo kundi sa kulungan? Ang marangyang buhay aming pinagyabang, kaya kay garang sasakyan, payong ang dahilan. Sarap ng pagkain sa pagkainan, galing sa flood control ang pinagnakawan. Marangyang mansyon, mga kabuhayan, DPWH aming pinagmulan. Di alintana ang kinabukasan, ngayon ay huli ka. Kahit magsisiman nang dahil sa baha, kami ay yumaman, issue din ng baha ang naging hangganan. Tinangay ng hangin aming kapalaran. Yan ang sabi ko, Tia Deli. O, napasyal si Lili Chang, Shout out, Lili Chang. Pag-usapang budget pala, present si Sara. Pumupula ang hasang, tama yan. Uulit-ulitin ang tanong tungkol sa confidential fund hanggat hindi siya nasasagot ang nilustay niyang pondo within 11 days para masira ang araw niya. Wala, kalmado, painom-inom lang, Lili Chang. Wala talagang pag-asa ang Pilipinas habang ang nakaupo ay mga unitives. Natural mga appointees at mga bulong brigade ni Blemblong ay mga magnanakaw din dahil their main purpose is to steal. Kunwari lang yan, mag-iimbestiga, pero ang ilalagay din naman niya ay mga kasabwat din. Kaya wala ding kakahantungan yung mga anomalya na yan. Kaya ang hinihintay ko na lang ay yung hagupit ng kalikasan. Siguradong sasambulat na naman yan at baka panibagong bagyo at daluyong ang solusyon. Tangayin sila ng baha abot hanggang West Philippine Sea. Lili Chang ulit, oh. Si Tito Soto at Ping Lacson, magkasabwat yan sa droga nung panahon ni Ramos at Erap. Baka nakalimutan nyo yung ginawa niyang rob out ng Kuratong Baleleng Syndicate at drug case ni Tito Soto. Mga tao ni Erap yan. I doubt kung may mapapanagot si Ping Lacson dyan. Dahil sa pagkakatanda ko, wala pa siyang naipakulong sa mga binubulgar niya kuno sa mga investigasyon niya noon sa Senado. Lumilipad sa ere at nababaon sa limot ang mga hearing niyan sa Senate. Buti pa nga si Risa at Trillanes may naipakulong. Si Ping, may natatandaan ba kayo? Puro bintang lang yan, tulad ni Magalong. Mag-amo pala yung dalawa na yan sa PNP, sabi ni Ronald Llamas sa usapan nila ni Richard Didarian. Hindi ko napanood yun, Lili Chang. Billy Bona, shout out, ha. Mayayabang, mga DD-shit, Karoks, dahil sa 3 relihiyon na nagkukombine kapag eleksyon. Mga igling leader si Senator Mark G.I.L. Boydila Villanueva, Vice Pusit KOJC. Yan ang tiyak na dahilan ng lakas ng yabang ng mga fentanyl troops, leader Digong nyo. Chupista Bunao ulit. Chupista Bunao. Good morning po, kuya, at samahan mo po sa buhay at sa mga kawaros. Tia Deli, salamat, balik talata ka ulit. Tia Deli, salamat, balik talata ka na ulit. Baka naman, Tia Deli, ang advisor ni PBBM ay DDS din. Kaya ang inilagay niya sa ICI ay DDS din. Ay, PBBM, tama si Kuya Rox. Tama si Kuya Rox niyan. Ikaw pa ang ma-impeach. Ingat naman po sa mga desisyon mo po. Mga ba dyan? Ipista po na ulit, ha? Ay, nako naman.
Di na kailangan ng mga mamahaling pampaswerte. Sumali ka lang sa DPWH at tiyak, bilyonaryo ka na. At may pampatalo ka pa ng 100 millions. O di ba, mga ka-warriors? Sali na po tayo sa DPWH. Patay tayo dyan. Chupista ulit, oh. Sa totoo lang po, kuya, ayokong mawalan ng pag-asa sa nangyayari sa Pilipinas. Pero ito na pa ba ang nangyayari sa bansa po natin? Good day po, kuya, at sa mga ka-warriors. Wala eh. Puro sila ibagsak. Eh, putang na nyo. Sino itatayo nyo? Duterte. Ulol pala kayo eh. Hindi kayo, yung utak naman, masipapano, konti lang. Ang concentrate dapat ngayon, Duterte. Hayaanin yung ginagawa ni PBBM. Obserba lang kayo, hindi yung ibagsak. Marcos resign. Kung nag-resign niya, si papalit nyo. Wala kayo utak eh. DJ Siopo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Kita mo naman, ang daming sangkot sa flood control, pati si Romualdez. Nag-resign na. Magandang sign yan, di ba? Sabi ni 3J Siopo. Okay naman yun. D-Set, shout out. Magandang umaga sa Rox at sa mga lahat ng mga ka-warriors. Mary Lebron, shout out ha. Greetings from Baguio City sa Rox. No skipping ads. O ano masasabi mo, Mary Lebron, dyan kayo mag-along dyan sa Baguio? Okay, Beto? Ha? Di ba sangkot sa mga wala bang anomalya dyan sa Baguio? At yan ang kinuhang advisor nito, si PBBM nito. Ted, shout out. Walang kwenta ang Senado kung nariyan sila. Marco Beta, Dinggoy, Joel Islaying, Kimo, Aiming, Pablina, Bilyar, Stone Bato, Caldero, Boy Kilay, at Bong Gago. Wala na, comedy na lang ng hype niyan. Silva, shout out. Demonyo yan ang pampaswerte. Ha? Lisa Cruz, shout out. Sana kasi ipakulong na lahat gaya ng ginawa ni Noynoy. Yun nga. Due process kayo ng due process. Dadaan sa korte. Pag nandiyan yung warrant of arrest, wala na. Merly Nasnar, shout out. Mag-ingat lang talaga si BBM sa mga taong he thinks they are behind him, but it is the other side of the coin. Yun nga. May he continue serving the country until 2028. Sana. Pelabot, shout out. Pagdating sa pera, aatin si Sayad. Pagkakuha ng travel na naman, magdala na ng security. Wala namang kinalaman sa work niya. Bakit tayo ang sasagot sa gastos ng security niya? Tanong mo kay PBBM. Romeo Calusa, shout out. Gandang gabi, Karox, at sa mga tropang warriors. Balikan ko itong si Hopiador na si Robin. Ito ang linyahan mo eh. Sabi mo, once na nakulong ang demonyo mong amo, sasamahan mo. Bakit ayaw mo? Number 2, pag sinunog ka, mangangamoy demonyo ka. Number 3, kesyo magre-resign ka dahil hindi ka na makababae. Number 4, nakipagpatayan ka sa kapag usapin na ang religion mo. Wow, fanatic ha. Number 5, hito pa, paulit-ulit, paulit-ulit na magre-resign ako. Hindi ka naman nagre-resign. Payo ko sa'yo, ganito gawin mo. Kuha ka ng pulbura, yung C4, pulbura, yung C4, ikabit mo sa katawan mo, tapos punta ka sa Senado, mag-privilege speech ka uli, tapos sigaw ng Allah o Akbar, sabay boom, kuna na. Visit ka, tiyak, matutuwa ang buong Pilipino. At headline ka sa buong mundo. Aba, at baka maitabi ka pa kay Andres Bonifacio. Gawin mo, Kimo, magandang payo sa ni Romeo Calusa. Romeo na naman, itong Comelec naman, okay yung mga qualification nyo yun. Itong Comelec naman, okay yung mga qualification nyo. Pure professional. Number 1, professional na magnanakaw.
professional na sinungaling, professional na budol, professional na rapist, professional na walang alam sa batas, professional na magaling magsalita tungkol sa Bible para maghugas kamay, etc. etc. Hoy, Comelec, gising naman. Gising. Kamulagat naman yung mata. Ay, nako. Romeo ulit, oh. Malangya ang pagtatanong ng Tricon, kaya demonyita Sara. Parang mga takot. Meron bang banta sa buhay nyo? Walang diin o tapang, puro bahag ang mga buntot. Si Rene ko lang, yung babae, tsaka yung tinyo. Yung tinyo ba yun? Oh, yung dalawang lalaki lang ang nagtanong halos eh. Lahat, protector na eh. Yung babae Rene ko, attorney Rene ko, mabait yun. Maganda pa ha. Marilo Pabian. Good day po tayo sa mga ka-warriors. Para pong pinapakita ni Sara without age na siya ang astig. Nakaligtas sa impeachment lahat ngayon ng mga congressman ang naharap sa maanumalyang flood control, pero di natin malilimutan ang mga ginawa niyang pagnanakaw din sa kaban ng bayan. Kaya wag sanang assuming na siya ang good one. Gabayan po tayo ng Panginoon na malagpasan ang lahat ng pagsubok. Amen. Sana. Reynaldo Gonzales, shout out. Xerox, taga sa inyo pala new house speaker. Ano masasabi mo? Sinabi ko na. DJ Show ulit oh. Hello Xerox, aba, nag-resign ba si Romualdez as Speaker of the House? Ang nyari, natuwa siguro sa Regime Potpot, daming happenings dyan. Di ko na alam kung sinong panonoodin ko. Nag-resign nga eh. Etong si Sara Jing pag-attend ng Congress para sa kanyang budget. Kailangan niya ang datong eh. Daming gastos nila, binastos pa si Kabataan Party List. Ano nga ba ang pangalan nun? Kung kamag-anak ba daw, saldi ko. Rene ko yata yun. PJ Show pala. O Xerox, napisa daw ang bank account ng mga dismaya. Aba paano yan? Di sila makakapag-hire ng security nila. Siguro pag binenta nila yung payong na mamahalin, may pambayad na sila sa security. Magsasang oras tayo mga friend. Ha? 3J Show pala ito. O Xerox, kaya naman pala takot na takot ang mga DDS Senator kay Lacson at Tito Sen. Pag dumating nga naman ang arrest warrant ni Bato at Bongo, di sila protektado sa Senado. Sabi kasi ni Tito Sen, wala siyang sasantuhin. Aray ko po, o diba? Yari na yung gagong yan. Pero pinipilit nila patalsigin si Senator Tito Soto at ipapalit nga ito si ano to? Yung kampo ni Digong, si Cayetano. DJ Show pala ito. Sabi ni Ka Enzo, di kasi gayahin ni Bato si Bongo. Si Bongo, tahimik lang, di kinakalaban si Tito Sen at Lacson. Si Bato at Jinggoy at Kimo, ang ingay nila, kaya delikado si Bato pag nagpadala na ng arrest warrant ang ICC. Tagal naman kasi nung arrest warrant niyan, nakamputa na. Baka nandyan na yan, iniipit lang eh. 3J Show pa. Xerox, ang halaga ng papaswerteng yan ay 7 million. Ang swerte ka mo yung nagbenta, tiba-tiba, at ang minalas, sila dismaya dahil nabuking king. Totoo. 3J Show ulit oh. Sabi ni Sara Jim Potpot, di daw siya masasagot ang tanong sa kanya about 165 million compi pan. Kasi may impeachment trial daw naka-archive. Consider dismiss na nga yung kaso. At next year pa pwedeng mag-file uli ng kaso. So this year, bali walang impeachment case sa kanya, pero ayaw pa rin sagutin ang tanong ng compi pan. Hindi yan sasagot. Wala nga naman siya masasagot eh. Dolor Garcia, Jaime Bingson. Ay! Pastor Jun Lagon, my friend, shout out ha. Mission accomplished mga bros. Eman Escalona, nak shout out. Adoracion Di Maranan. Hanggang bukas po muli. Maganda topic natin bukas. Pag-usapan na naman natin tong si Sara Sayad. Hindi akong sasawa dyan. Kasi pag tinigilan mo yung hype na yan, baka pero wala po.
Totoo lang mga friend, tumigil kayo mag-isip nga kayo. Tumigil kayo ng daldal na yun ng Marcos resign. Ipapagod lang kayo. Marcos resign, tangin na kayo. Ipapalit nyo yung alimaw. Ulul pala kayo. Diba? God bless po mga friend. Dasal. Ay nako. Mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi pong pabayaan ng Pilipinas sa kamay ng mga demonyo. Paulit-ulit, ito ho ang impyerno. Magandang gabi po mga boss.